this kasi gusto natin maging channel of blessing tayo sa maraming partner distributors all over the Philippines and to our entire organization. It's very important na ako po kasi pagka hindi lang ako nagre-rely sa aking personal na kakayanan. So I always watch movie, motivational videos, current events, of course, sports, and I love talaga yung kickboxing and boxing. So, diyan talaga ako fanatic. So, alam ko po kung ano yung mga pamatasuntok ni Manny Pacquiao, yung uppercut niya, yung left hook, di ba? Yung, yung punch, and then, anong mga strategy niya, paano iwasan yung mga suntok ng kalaban. So, after that, after I watch laban ni Manny Pacquiao, lagi kong nire-rely sa aking pag-network. So ibig sabihin, everything in my life, no, lahat ng nangyayari, lahat na na-encounter ko every day ay ina-apply ko sa pag-network, no? Yung tipong nagkasagutan lang kami ni Mrs. in the morning, ina-apply ko yan sa pag-network. How can I handle if I have a leader na talagang alam niyo yun, yung tipong hindi gusto o hindi sumasang-ayon doon sa ginagawa mo. So today's mindset po natin or sharing, no? Ito po yung 5 lessons in Carlos Yulo, no, na pwedeng i-apply natin sa networking. So pinanood ko kagabi yung documentary niya sa sa Japan nung nag-training siya. And there's a lot of mindset, no? Isa sa naano ko doon, uh, don't believe in your skills, no? Hindi mo wag mong paniwalaan o wag kang mag-rely mo. It's very important yung part ng ibang tao sa buhay natin. Let's say for example, no? Uh, last day, I took an examination for a financial advisor. So, yung kasi nag-online exam. Of course, the review, no, yung reviewer online din. So nung nagre-review ako, sinend sa akin yung link. So there's a lot of module. I think sa isang module almost 30 lessons. Ibig sabihin yung it will take 30 minutes. So imagine mo yung 30 times 30 minutes, 'di ba? 50 hours yung kailangan kong bunuin. And may may duration lang yon para matapos ko. So dahil bago ako doon sa field na yon, sa pag-review, no? May mga words doon, may mga synapses, may mga paragraph na hindi ko maintindihan. Siyempre, when it comes to insurance, hindi ko alam siya. But when it comes to network marketing business, balik-balik ta rin mo muna ko, alam ko yung gagawin ko. But the lesson of this, no, ang lesson po doon sa pagre-review ko, no, nung 2 days before the exam, meron na kaming Zoom meeting. Nag-Zoom meeting kami for review. So lahat naka-highlights na yung question, yung answer, no? All you have to do is all I have is to memorize or tandaan yung mga keywords doon sa mga nire-review namin. And of course, very thankful dahil hindi pa naman ganun ka, hindi pa naman ganun ka purul yung ating mind para hindi makapag-memorize. So, based on the reviewer na ibinigay po ng aming proctor doon uh, sa aming issue na nag-recruit din sa akin as a financial advisor, 50% of the na-review namin is lumabas sa exam. So, meaning to say, 50% nagkaroon ako ng chance na pumasa sa bilang financial advisor. So, from that point, no, sabi ko, how can I apply in the network marketing itong mga learnings na nakuha natin? So, halos magkaparehas lang yung sa financial advisor, kailangan mo mag-prospect, kailangan mong i-sort yung mga tao na gusto mong sharean ng benefits about syempre insurance, 'di ba? So in short, kagabi
ah, nano, bigla lang dumaan si Carlos Yulo habang nanonood ako ng YouTube. So, second time ko na tong napanood, yung documentary niya na ni Carlos Yulo. At po yung 5 lessons na nakita ko doon. Number 1 lesson is yung tinatawag po natin na nag-i-evolve. So when it comes to nag-i-evolve, I would like to show you yung first first part nung kanyang training. No? Pakita ko lang po sa inyo kung paano siya nag-i-evolve. So, sorry, walang audio. Para ma-check nyo, para makita nyo ano yung pinaghuhugutan, no? Ni Carlos Yulo para siya maging, no? Alam niyo po ba na sobrang lonely siya nung nasa Japan siya nagti-training? So tingnan niyo po itong highlights po ito eh. 大きなポテンシャルを持つ選手です。いいじゃん。Then this one and then you have to know the place where is the floor. メロン入ってる。But this is all about Carlos Idriel Yulo, the recent poster boy of the Philippine sports. Carlos Yulo used to train here when he was still a senior high school student. Over 3 years ago, Carlos left for Tokyo to continue his training with Japanese coach Monihiro Kogimiya. He started his rigorous training here in Ajinomoto Training Center. But 次の練習、いつもより少し早く練習場に来たカルロスは自主トレーニングを始めていました。東京都内にあるナショナルトレーニングセンター、体操のトップ選手たちが集まる強化施設。代表選手たちが使っていない空き時間に練習する2人組がいます。フィリピンからやってきたカルロス・ユーロ17歳と日本人コーチの釘宮宗弘さんです。釘宮さんがカルロスと出会ったのは4年前。日本の体操協会からコーチとしてフィリピンに派遣されていた時でした。体操王国日本で鍛えれば大きく羽ばたける逸材だ、そう感じたと言います。フィリピンの国内では敵なしの、しかしフィリピンは体操のトレーニングをする環境としては恵まれているとは言えません。選手層も厚いとは言えず、過去50年間オリンピックへ出場した経験がありません。 Nawawalan po ng motivation. Hindi po makakamedal kahit nakamedal ako sa Olympics. 2人の合宿先は釘宮さんの自宅マンション。食事の支度から洗濯まで手分けしての共同生活です。二人三脚で目指すオリンピック。しかし今一つの壁にぶつかっています。実はカルロス、珍しいくらい内気な性格でコミュニケーションがうまく取れないのです。Yan. Naghang. We tend to think that our spirit is in our body. That's actually not correct. Your body is in your spirit. People always tell me, oh, I don't have intuition, or I can't tune in, or I don't feel things. I say, no, that's not true at all. You just have to. Yan, di kasi ako naka-prime ngayon. 自分を見つめて表現する力をつけてほしい。
釘宮さんはカルロスに日記を書かせ始めました。私は少し癒す少し休みました。言葉の問題もあり、なんとか書き記すのは日々の練習や食事の記録が精一杯です。 So actually, Carlos is doing double work because besides practicing sports, he also has to learn Japanese. 諦めてしまうのです。Ang unang taon ko po doon, okay naman po siya. Hindi masama. Pero nagiging nalulungkot na po ako ng mga sumunod na araw. Nami-miss ko na po yung family ko. Then, yung mga trainings ko din po, hindi po siya masaya. Sobrang pong hirap. Sobrang araw-araw po naiyak ako kasi hindi ko po siya kaya. So na ako. And last 2 years din po, sinabi ko din po sa coach ko na magtipid na ako. Sinabi ko po sa kanya na magtipid ako. Pero kinausap niya po ako. Then, sinabi niya po na, ba't hindi mo muna ako usapin yung mama tsaka yung papa? Last 2 years po, December, umuwi po ako. Then, kinausap ko po yung mama ko tsaka yung papa ko. Sinabi ko po sa kanila na nahihirapan na ako. Gusto ko nang mag-quit, ganun po. Tapos sinabi po ni mama sa akin na, ikaw, pero sayang kasi yung mga pinaghirapan mo. Natapos mo na, nasimulan mo na, ba't hindi mo pa tapusin? Yun po. Tapos kinabukasan po nung nagsimba kami. Tapos nagsingkin po sa utak ko na grabe, ang dami na rin palang pinagdaanan. Sobrang nakaka-stress pala maging atleta. What do you think? Bakit ka Not to? What do you need? Oh. 厳しく指導される。答えに詰まる。カルロスは自分の世界に入ってしまいます。もぞもぞと起き出したのは生きてる。カルロスは高校3年生。登校の準備です。Alright, so stop ko muna doon, yan po yung training ni Carlos Yulo sa Japan. Ako po talaga personally, nung nag-aral din ako sa Japan, sobrang hirap, no? So nakaka-relate ako kung paano si Carlos Yulo nahirapan doon sa Japan, no? But still, if we are doing this because of the family, whatever struggle, hardship, ang pwede po nating makita or ma-experience, 'di ba? At the last part sabi nung Japanese kung ano pa yung kailangan niya at ano yung dapat niyang more feelings and more fire. So to the point na talagang gusto ni Carlos Yulo mag-give up dahil siyempre tayo mga Pilipino, very funny tayo sa and ang pinakamahirap doon sa kanya is yung communication na while nagte-training siya, nag-aaral siya ng Japanese, kailangan niyang ipasa yung exam para doon sa mag-grant yung kanyang scholarship, no? At the same time, doon na rin siya nakatira. Try to imagine, no? Yung participation po ng kanyang coach na doon siya pinatira sa bahay ng kanyang coach. So wala pong ganyan, kahit dito sa atin sa Pilipinas, bibihira po yung nagte-training ka tapos doon ka titira sa bahay ng coach mo. It will never happen, no? But Carlos Yulo and the Japanese trainer niya, talagang kung paano minold si Carlos Yulo maging athlete,
Ang laki po ng tulong. That's why it's very important yung mentor, yung coach. Hindi po tayo magiging successful without the guidance of any uplines or every uplines mentor na kailangan po nating sundin. Always remember na sa pagsunod laging may pagpapala, sa pagsuway laging may pagpapalo. So always remember na sa buhay natin, no, may mga bagay na tayo dapat ang magdesisyon at kailangan gabayan tayo sa mga desisyon natin. So it's very easy to have a decision, but to guide with your decision, hindi mo yan magagawa na mag-isa ka. So you need someone, you need mentor, coach na mag-guide po sa atin para mas lalo po tayong mag-evolve. Pansinin po natin, no, kung isa ka lang laging nag-prospecting at mag-present, mabu-burnout po tayo. Lalong-lalo na kung yung mga napo-prospect mo, napipresentahan mo, nakapag-prospect ng 10, pag-present ng 5, but after presentation of 5, kahit isa walang nag-pay in. So, madidrain ka niyan. Ibig sabihin, madidemote ka. Sometimes na rin sa punto na tatanungin mo yung sarili mo, para ba sa akin talaga yung LLIC? So, that's why, every day, dapat meron tayong communicate our mentor with our uplines. So, no matter what, kung sino man yan, mas mataas yung level mo sa upline mo, so you need to talk with them. Kailangan mong kausapin what happened to the yes. So, yung kahapon, pwedeng pag-usapan, pero hindi na pwedeng balikan. Kasi it happened already. So, ang kailangang pag-usapan is the present. Let's say, for example, after this meeting, after this assembly natin, what next? Ano yung magagawa natin onward for today? So, it's really matter yung today. Yung tomorrow, wag mo munang isipin yung may plano ka bukas, nakaplano pa lang yan. But the most important is today. Ito yung tipong present na kailangan mong gawa ng paraan. Yung tipong example, walang isasaing yung pamilya mo for today, ano yung magagawa mo? 'Di ba? Yesterday, napanood ko rin, no? Kasi talagang nag-YouTube marathon ako kagabi. Isang mag-ama na maganda yung trabaho niya at first, no? Nabibigay niya yung mga needs ng family niya, but suddenly unti-unti pong nawala yung kanyang paningin. So in short, natanggal siya sa trabaho, nawalan ng trabaho, and to the point na yung anak niya asthmatic, no, hindi makahinga, to the point na dala-dala niya yung reseta, and at the same time nanglilimo siya. So alam naman po natin, no, na ako experience ko niya na hindi rin ako nagbibigay kasi akala ko bogus lang siya or ano nila niya, pamamaraan para limusan. Pero alam niyo po yung nilimusan, nagbigay ng 1,000, sinundan niya yung lalaki, no? Na bumili ng gamot, umuwi ng bahay. So alam niyo, blines nung lalaki na yun, yung tao na yun na malapit ng mabulag. So bless niya, sobrang laki ng nangyari. So dito rin po sa community natin, it's very important yung teamwork. Kung paano po tayo nag-i-evolve, it's very important po yung teamwork. Hindi po natin magagawa ang negosyo with ourselves. Hindi po matatawag na nagne-network ka kung until this time, ikaw yung nagpo-prospecting, nagpe-present. Ikaw yung laging nasusunod at ikaw lagi yung nagsasalita. So you need to transfer your wisdom, your talent. Kailangan mong i-duplicate yan. Alam ko na alam niyo na yung ladder of success or ladder of success, di ba? If you engage in multi-level marketing, paano ka mag-i-evolve? Number 1, you need to pay in. So after you pay in, you need to learn. So you need to learn the business, no? And after you learn, kailangan mong mag-teach. Kailangan mong magturo, no? You need to teach what you have learned in the community. After mong nagti-teach, no? Na-try mo nang mag-duplicate. Ibig sabihin yung nagagawa mo, nagagawa na rin nung naturuan mo. And when it comes na na-duplicate yan, it will goes to multiplication. Namumultiply na yung mga tao na duplicate mo. And once na multiply ka na, that's the time na papasok na yung earnings to become successful. But if you are not evolving in this business, no, kahit pinanood natin yung training ni Carlos Yulo, but still,
pag i-apply natin dito sa networking career natin, if you are not evolving every day, mananatiling yun at yun ang magiging resulta natin. Alright? So, in short, no, madali lang pong sabihin na, yes, I'm in the LLIC, but very important po kasi na nakikita natin yung yung tinatawag po natin na learning and listening. Marunong tayong matuto, marunong tayong makinig, at marunong tayong magbigay ng motivation sa ating mga business partners. Alright? Pangalawang lesson ko po dito sa pinanood ko kagabi, no? 12 minutes kasi yon, kaya hindi na natin tinapos. Yung mga part na dulo nun, medyo na mas maganda pa naman. But gusto ko lang pong hanapin nyo na lang po yung video na yon. Pangalawa na naging lesson ko po doon is the pride. So, alam niyo nung napapanood ko yon, yung pride niya, si Carlos Yulo nung nasa Japan, parang ayaw niyang sumusunod pero lab sa kalooban. Alright? Kasi sabi nung trainer niya, mahirap basahin si Carlos Yulo. Natahimik, bihirang magsalita. Of course, because siguro doon sa communication. Nakakapag-English siya, pero hindi talaga siya makapag-straight pa ng Japanese language na magsalita. So to the point na talagang binigyan ng tanong nung coach niya na mag-aral kasi at the same time nag-schooling siya doon 'di ba? Sa Ajinomoto. 'Di ba? So sa madaling salita, biglang unti-unting bumaba yung tawag doon, unti-unting binababa ni Carlos Yulo yung kanyang pride dahil mas tumataas yung authority ng kanyang coach. Kasi kailangan niyang sundin yung sinasabi ng coach niya when it comes to training ng gymnastic. Paano ba siya tatakbo? Paano ba mag-jump? Paano mag-tumbling? No? Ano yung perfect na paglanding? No? Ano yung perfect na position? So, unti-unti niya naunawaan yung Japanese trainer niya. To the point na yung pagkain niya, ano yung gusto ni Carlos Yulo everyday, no? So, pinipare pa siya ng Japanese. So, kumbaga, kung i-rely po natin, no, lesson natin dito sa network, before the earning comes, no, bago yung malaking income pumasok sa atin, you need to serve your people. You need to serve your downlines. Hindi pwedeng akin to, akin to, akin to. Hindi pwedeng dapat ako yung kumita dahil ako yung upline. So, dapat nandun tayo sa serving point ng ating pagiging upline. Alright? So, napaka-importante yung tinatawag na caddying. Paano natin inaalagaan, paano natin sinusuportahan yung mga bagong members, mga bagong distributors na nakukuha natin dito sa ating community. Alright? Paano tayo nakikipag-communicate sa ating mga upline, sa ating mga coaches? Paano tayo nagsiset ng our prospect and with our upline and mentors? Alright? Or in short, so, yung pride po, marami po tayo niyan. Okay? But if you are submitted to yourself and to the business, unti-unti pong mawawala ito. Unti-unti pong makikita mo mag-share tayo ng business. Na yung tipong dito, habang tumatagal, dapat kumakapal yung mukha natin. Hindi kumakapal ang mukha dahil napapahiya tayo or nadidegrade tayo. Kumakapal yung mukha natin dahil isinishare natin yung negosyo na may integridad, and at the same time, alam natin na tama tayo, na pag nag-encourage tayo ng tao, pwedeng mabago yung buhay nila through the platform and system na meron tayo kay LLIC. So that pride, no, of being a network leader, nawawala yan. Pansinin niyo po yung mga top earner, nako, walang hiya po talaga yan. Di ba? Hindi literally walang hiya na i-share ang negosyo. Kahit nasa jeep, no? Kahit nasa palengke, anywhere. Kaya niyang isort yung mga nakakausap niya. Hindi lahat i-share ang negosyo, pero kaya niyang isort. Ibig sabihin, porket kinakausap niya,
share niya na hindi ganun. So kinakausap niya yung tao dahil ini-evaluate niya kung pwede siyang maging business partner natin. So it's different story na yung tipong tira ka lang ng tira. Hindi po ganun ang totoong networker. Hindi dapat na porket nakita mo, automatic share ka ng business. Hindi ganun. Kailangang isort mo muna siya. Kailangang mag-build ka muna ng rapport. Alright? So, hindi lang tira ng tira tayo na, ay, ang ganda, may bago akong negosyo ngayon, networking, Korean products. Hindi dapat ganon. Sa mga first met up nyo, especially pag strangers, kailangang bitinin nyo muna sila. Kailangang magkaroon muna sila ng interest. Kailangang evaluate mo, ano ba siya, empleyado ba siya, ano ba siya, tambay lang ba siya, ano ba siya, teacher ba siya. So, kailangang isort mo, kailangang ano ka muna, mag-form. Alright? So, para makapag-create ka ng rapport. So, yung pride na yan, nawala na, natanggal lahat ng pride ni Carlos Yulo. Nung nakausap niya yung family niya, di ba, sabi niya, nasimulan mo na, tapusin mo na. Di ba? But along the way po, bago siya naging champion, bago siya naging Olympic medalist, marami siya ng achievements. And nagkaroon ng issue sa family niya, di ba? So, nagkaroon ng issue na minsan naging kumbaga naging tawag nito, naging usapang pera, 'di ba? But that's part of the success ni Carlos Yulo. All right? And number 3 na po sa akin doon sa pinanood ko po is the perception. So very important po yung perception sa atin po, no? Yung perception po na 'yan, no? Ibig sabihin, napaka-importante po ng perception natin sa bawat sitwasyon. Alright? Kasi, pagka hindi po natin, hindi tayo nagkakaroon ng perception, no? Sa bawat ginagawa natin, doon tayo nahihirapan. No? Doon tayo nagkakaroon ng mga negativity. No? Pag hindi natin nauunawaan ang ating ginagawa. When it comes to perception kasi, ang network marketing is very rampant po dito sa ating community, sa ating bansa, no? Mas marami po yung negative sa networking kaysa sa positive. Pero when it comes to career, marami po yung mga yumaman sa networking business rather than sa mga ordinaryong traditional businessman, ordinaryong empleyado. So, kung maraming yumayaman dito, na kahit hindi nakapag-college, hindi nakapag-high school, or even mga professionals, ibig sabihin, napakagandang negosyo nito. So, kailangan lang natin lawakan yung ating perception or yung ating pangunawa sa community or sa platform na meron tayo. Katulad po sa gymnastic. For the 50 years or more than pa, no, di ba? This is the first time nagkaroon ng gold medalist sa gymnastic. Hindi naman pinapansin yan eh. Di ba? So, ang dami nating magagaling na mga dancer, mga flip-flatter, no? So, may po tayong mga magagaling na talented athlete, pero hindi nagkakaroon ng resulta. But, Carlos Yulo is na talagang grabe. Gifted siya na tao. Kumbaga, determination niya, yung pangunawa niya sa career na tinatahak niya, even na yung nagtitraining siya dito sa Pilipinas, wasak-wasak na yung mga foam na binabag sa kanya, na-injured siya, no? Because the support sa kanya ng athlete association, hindi ganun ka supportive yung ating bansa, 'di ba? So nung nag-training siya sa Japan, doon niya naunawaan yung trainer paano mag-mindset, paano magtumulong, paano mag-guide, no? And ang naging problem niya lang talaga doon is the communication and the culture. So that's why nung syempre marami na siyang natutunan sa Japanese, lumipat siya sa bagong trainer, which is the dating trainer niya naman dito sa Philippines. So ibig sabihin, napakahalaga po ng maunawaan natin yung ating negosyo. Sa madaling salita, kung nagmo-mindset po tayo sa ating mga business partner, hindi mo kailangang Englishin sila. Hindi mo kailangang Tagalogin, halimbawa, Bisaya.
Kung mas magkakaintindihan kayo sa Bisaya, so do it. Dito sa Bicol, kung mas magkakaintindihan kami ng Bicol, binibicol ko. So, I'm not using words na hindi maunawaan ng mga participants. So, lagi kong iniiwasan yung mga jargons ng words na it's very difficult to understand. So, hanggat maaari, paano natin mapapaunawa? Ang laging tanong, paano ako dyan magiging milyonaryo? I-push lang natin yung 4 dapat program. Alright? With the right structure, no? Naka 3 heads or 7 heads, that's the perfect structure kasi dapat at least 3 heads man lang. And gawin yung 4 dapat program. Try to imagine, evaluate nyo po yung network nyo ngayon. Dapat meron kayong 2 gumagalaw sa left group nyo and 2 leader na gumagalaw sa right group nyo. Pag wala pa po yan, hindi pa natin masasabi na 3 to 6 months from now, kikita ka ng milyon. Ibig sabihin ng gumagalaw sa left and right mo na tig 2, kasi 4 dapat, yan yung without your supervision, without your support, tatawag na lang sa iyo yung kinabukasan, upline, may pay-in ako ngayon dito for encoding. Ikaw naman, papalakpakan mo siya, congratulate mo siya. But as of this time, kung wala pa yan, nasa building stage ka pa rin at this time. So, kailangan mong i-pursue, no? Kailangan mong unawain ano ba yung perception mo sa negosyo natin, paano ka magkikreate ng maraming prospect, paano tayo magkikreate ng maraming presentation, no? Paano ka makikipag-collaborate with your upline, paano ka i-guide ni upline, paano ka tuturuan mag-product demo, paano ka tuturuan mag one on the left, one on the right, one. Diba? Paano ka tuturuan na kahit catalog lang yung dala mo, habang nagdi-demo ka, nape-persuade mo na ang prospect mo, after na makapag-demo ka, maglalabas na siya ng 4998. So yun dapat yung naunawaan natin. And that's the perception that I learned on the Carlos Yulo video a while ago. So, nai-apply ko kaagad. Paano ko i-share sa inyo to? Paano ko sa inyo to i-duplicate? Alright? So, kung yung nasa utak ko ngayon, yun din yung magiging mind nyo, di ba? Sabi nga, ano ba yung nasa mind nyo? Siyempre yung nasa mind ko. Ano ba yung nasa mind mo? Mind ko, siyempre yung nasa mind nyo. Di ba? Ano bang iniisip ko ngayon? Dapat ganun din ang iniisip nyo. At ano yung iniisip nyo ngayon? Dapat ganun din ang iniisip ko. So that's how we understand, how we perceive the network itself. Alright? Number 4, na lesson ko po dito sa ating pinanood, no, is nagpagod sa training. Wala pong madali sa anumang career na natatahakin natin para maging successful. Kung ang magsasaka nga, di ba, paano siya makakaani ng magandang bunga ng kanyang itinanim mula sa cultivation, no? Aararuhin niya yung lupa, papatagin niya, pagagandahin, tataniman, payayabungin yung tinanim, babantayan, 'di ba? Habang binabantayan may mga peste, 'di ba? Namumunga na lang may peste pa, 'di ba? Aanihin na lang may peste pa, 'di ba? Isasako mo na lang, may mauuna pa sa yung magkukuha ng ano, 'di ba? So experience natin 'yan. So there's a lot of struggle habang ginagawa natin. Lagi po nating tandaan, minsan tayo yung nagpapagod. 'Di ba? Minsan iba yung nag-aani. Pero sa network marketing, sa una lang po tayo magpapagod. Paguriin po natin sarili natin sa mga trainings because that trainings, no, yan po yung magpapatatag sa atin. Yan po yung magpapatibay. Yan po yung magbibigay sa atin ng wisdom and knowledge how we battle outside. Iba pag gumalaw ka, nakargado ka. What if nakausap mo networker? Hindi ka kargado sa training. Binato ka ng mga negative. 'Di ba? Nag-network na siya before, walang nangyari. Kung hindi ka babad sa training, ano yung isasagot mo? Malamang sasang-ayaw na lang natin doon. Iiwanan mo na lang siya na hindi mo nasagot yung kanyang mga concern, yung kanyang mga hinaing, yung kanyang negativity about network marketing. So, dapat ready tayo. Alright?
So saan po natin yan makukuha? Through the experience, through the trainings, and through the mind setting. So yun po yung literal na pwede po nating every now and then dalhin, no? Every now and then maging ano po natin, maging weapon po natin sa lahat ng battle natin outside. All right? And the last, no? Last na learnings ko po or lesson sa ating pinanood po kanina, no? Mayaman na, nagpapayaman pa. 'Di ba? So, ibig sabihin, ngayon, si Carlos Yulo, kung paano siya naging mayaman, talagang blessed kasi. Pero binigyan ng Toyota ng Land Cruiser. I think, meron siyang 3 or more than 3 cars na ngayon. Condominium, house and lot, no? And marami siyang mga endorser. So, talagang grabe. Instant millionaire. But, dito, let's say for example, pansinin niyo po, yung mayayaman na, mas lalong nagpapayaman pa yan. They use their assets, no? Ibig sabihin, they use their money to become more millionaire. So, yung tipong let the money work for them. Di mo alam kung ilang insurance na yung kanilang mga kinuha, di ba? Ilang properties na yan kanilang pinapatakbo. Ibig sabihin, while we are learning how to do the business, along the way, kaya po nating mag-create ng 5 basket of income. Ako po masasabi ko ngayon na I have solid 3 basket of income. So I have my traditional business, no? May traditional business na ako. May mga pinapamanage akong syempre mga palayan sa kuya ko, 'di ba? That's another source. Every 3 months, mag-aabot na lang sa akin ng income yung kuya ko, 'di ba? So napakaganda kasi I'm not managing that farm. Pero every 3 months, may pumapasok na income. Wala naman ako, bahala na siya eh. Siya lahat ang gagastos. Basta sa akin, kung magkano yung iaabot niya sa aking income, walang question sa akin yun. Kasi nagtitiwala ako. Not because he's my kuya, but because I trust doon sa tao na yon. Kasi minsan, alam naman natin sa magkakamag-anak, minsan nag-aaway-away because of the properties, because of the hatian, because hindi equal. But for me, yan yung naging practice ko. Wala akong question. Kasi bago ko yung ginawa, bago ko yung binigay sa kanya, pinag-pray ko na. Whatever happened, whatever result na mangyari dyan, so that's came from the wisdom and so kumbaga, binigay yan sa akin. Alright? So sa networking, kumbaga, actually, ito kahit di ko to gawin, mag weekly assembly tayo, it's okay. You can do the business alone. Kahit hindi kami Director Hernan gumawa ng ganito, kaya niyong gawin ang negosyo. But again, it's very important na may guidance. It's very important na may bago tayong wisdom. May magagamit tayo for a week na para mas lalo tayong mag-evolve. 'Di ba? 'Di ba yung number 1, dapat nag-i-evolve tayo. Kasi may mga strategy na naging obsolete. 'Di ba? Yung traditional way of networking, pupuntahan mo sa bahay, 'di ba? I-meeting mo. Ngayon, pwede mo nang through via Zoom, through via Messenger, through via Viber, no? Through by Google Meet, through by ang daming platform ngayon sa social media na you can communicate with your prospect, with your downlines. So, I hope these 5 lessons na natakal natin sa umagang ito, no? Magamit po natin, mai-rely po natin or mai-apply po natin sa pagne-network po natin. For those first-timer na nakapakinig sa ating pong Wednesday Assembly, no? Paramihin po natin to, paviralin po natin itong ating Wednesday Assembly. And sa mga susunod po, habang tayo po'y lumalaki, pwede na po natin itong i-live kasi yung mahihina internet na hindi makapasok sa Zoom, so mapapanood nila sa live. But of course, it's very important na mag-level up po tayo. Sa pag-i-evolve, doon po papasok yung level up ng ating awareness on how to do the business, paano natin ipopursue yung career natin bilang network marketer. And that's very important, no? Yung upline-downline communication.
wala po akong nakikita na naging mayaman, sobrang mayaman sa networking career nang walang upline, nang walang guidance ng kanyang coach and mentor. Lagi po yang nakabundle. So kung paano po tayo magbibigay ng task and reward sa ating mga business partners, ganun din po dapat nag-evolve yung ating pong sarili when it comes to awareness sa ating pong mga business partners. So I hope and pray na nakapagbigay naman po tayo ng konting wisdom and knowledge sa umagang ito. I hope and pray na magamit po natin tong ating pong natutunan sa umagang ito for our entire network marketing career dito kay LIC. So with that, konting question and answer lang po tayo. To God be all the glory. Yan. So once again, good morning, good morning. Heart nga po tayo kung tayo ay may natutunan sa ating sharing with the video po ni Mr. Carlos Yulo. Yan. So thank you, Ma'am Wen. Yan. Congratulations, Ma'am Wen, sa new pay-ins mo kahapon. Alright. Okay. Yan. Good morning kay Ma'am Rona. Ma'am Rona, nandito ka pa ba sa Bicol? Yan. Thank you, Ma'am Lonnie, sa heart.